Binisita ngayong araw ni VP Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa ICC. Sa ngayon, nakafocus daw sila sa mga abogadong hahawak ng kanilang kaso. At live mula sa The Hague, Netherlands, sa frontline ng balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, kamusta na ang binubuong legal defense team ni dating Pangulong Duterte? Bok, Mayan, ito nga kalalabas lamang ng Vice Presidente mula sa pakikipagtulong sa dating presidente sa loob ng ICC detention facility. Isang oras ang tinagal ng bisitang yan. At malinaw na pinaplansya ng bise ang kanilang defense team at busy siya doon. Sinabi niya bukod kay Attorney Nicholas Kaufman ay may kakausap sa ibang abogado na pawang mga dayuhan, foreigner, itong mga kukunin nilang mga lawyer. At kapag napapayag niya sila ay aatras si Executive Secretary Salvador Medialdea dahil ang sabi ng bise ay gusto nila na maraming experience dito sa ICC. Nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na hindi parte si dating spokesperson Harry Roque dito sa defense team dahil nga ayaw daw nila ng komplikasyon at meron pang mga inaasikaso si Attorney Roque sa kanyang pananatili dito sa Netherlands. Gusto nila na mag-focus na lang daw siya sa kanyang asylum request at kung pipilitin niya na maging parte nitong defense team, kailangan daw makausap ni Attorney Roque ang dating Pangulo. But for now, he is not nominated as legal counsel. Narito ang pahayag ng bise. Once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Ito nga, napaliwanag nga niya dito sa asylum request ni Attorney Roque at gusto nga niya na nakafocus lamang doon si Attorney Roque doon sa mga kanyang hinaharap ng mga legal complication at kaso sa Pilipinas. Pero tinanong din natin kung matutuloy ba yung kandidatura ng dating presidente bilang mayor ng Davao City at narito ang kanyang sagot. Tuloy po yung pagiging mayor ni or president, walang He's looking forward actually na mag-mayor. Bukod dyan, Bok Mayan, kwento rin ng Vice Presidente yung kalagayan ng dating presidente sa loob at sabi niya na charm na daw ni Digong ang mga tao sa loob. Maayos naman daw siya, in good spirits at naabutan niya doon nga sa hospital area ng detention facility yung dating Pangulo. Hindi niya sigurado kung nakarating na yung mga binisitang ipinadala nila pero nabigyan naman daw ng listahan yung mga doctors at ang sabi niya hindi pa cleared si PRRD na pumunta doon sa detention cell. So, a detention room, kasi nga wala naman rehas pero nandun siya sa hospital area at isa pa nga ikinatuwa ng bise itong kapasidad ng Pangulo na makatanggap ng mga sulat sa loob ng detention facility. Habang nag-uusap raw sila, may dumating na sulat mula sa isang Dutch couple para kay PRRD. At kanina parang sinasabi niya, kung gusto raw ng mga taga-suporta na magpadala ng mga mensahe o sulat o liham dito ay i-address lamang sa The Hague, babasahin nila yan at kung walang kahit anong delikado o incriminating o hindi pwedeng sabihin doon sa sulat na yun ay ipapadala sa dating Pangulo. Ang sabi rin ni Vice Presidente, ang bilin ng kanyang ama, wag nang tumuloy, wag nang sumunod ang kanyang mga kapatid. Wala raw asawa si PRRD, kaya ang next of kin niya yung mga anak niya. At kung wala naman daw silang gagawin dito, hindi naman daw sila sasama sa loob, wag na silang tumuloy dito. At nung tinanong namin kung anong pinaka-nami-miss ni PRRD, nag-joke si VP Sara, mukhang girlfriend daw yata. Bok, Mayan? Maraming salamat, Gretchen Ho, live mula sa The Hague sa the Netherlands. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.